At usap po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay patuloy na mag-aaral sa unang Korinto. Tayo po nasa Kapitulo 2 at ituloy na po natin hanggang sa 10. Tapos po natin nakaraan yung talatang 9. At sa Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 16 ay akin pong babasahin at sundan lang po nyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Ito po sinasabi sa 10, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Ganyan din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapakilala ang mga bagay na sa atin na ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng espiritu, na ibinawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa pamamagitan ng ayon sa espiritu, sa pamamagitan ulitin ko po, ibinamagis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. At hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga iyo'y sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi siniyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Datapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ang ganyan po ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya kung ibabalik po natin sa 10, kaya dito po sinasabi, at atin munang simulan uli sa 8 hanggang 9, natin sa 10, sabi, na hindi napakilala ng sinumang pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di pinako sa krus ng ang Panginoon ng kalwalhatian. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anong bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Kaya nga sabi sa 10, ngunit ang mga ito'y ay ipinahayag sa atin ng Diyos. Yung po mga bagay na yan ay pinahayag sa atin ng Diyos. Sa atin po itong mga nagsisampalataya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalim na bagay ng Diyos. Yung po yung may Espiritu ng Diyos. Kung wala po tayong Espiritu ng Diyos, ay ito po ay mahirap nating, kaya nga yung sabi dito sa 11, sabi, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Ganyan din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban ng Espiritu ng Diyos. Yung pong may Espiritu ng Diyos. Kaya nga, yung pong tunay na sumasampalataya at tumatalima, yung po ang tunay na may Espiritu ng Diyos. Yung po ay may tatak ng Espiritu. Sapagkat yung nga pong sumampalataya at nabautismuhan, kaya nga po ang sabi sa atin dito sa Gawa, Kapitulo 2, sa talatang 38, kaya nga ano ang sabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. Ito po yung mga sumampalataya at nabautismuhan. Yung po ang may tatanggap ng Espiritu Santo. Kaya ito hindi po nila makikilala kung wala po tayong Espiritu ng Diyos. Kaya nga yung sabi nga po dito sa Efeso 1:13 na sinasabi,
Nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo na inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman mula nang kayo magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ito po dunga lang po sa sasampalataya. Doon kaya nga sabi sa atin ng doon sa sa Marcos, ipangaral niyo ang salita, ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Ito po ay doon lamang sa nagsisampalataya at yun po ang talagang may tatak ng Espiritu Santo. At sino po kanino po ibinibigay talaga ang Espiritu Santo? Ito po yung doon sa sinasabi sa atin sa Gawa 5:32, hindi po lang din sa sumasampalataya, kundi po doon sa tumatalima. Yung po ang mga tunay na may Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi sa Gawa 5:32, at kami mga saksi ng mga bagay na ito, gayon din naman ang Espiritu Santo na siyang ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Ito po doon talaga sa tumatalima sa Kanya. Yung po ang may Espiritu Santo. Kaya ito po hindi nila ito mapag-uunawa. Sapagkat ano nga sabi sa atin sa James, ngunit ang mga ito'y pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. Kung wala po tayong Espiritu Santo, ito po'y hindi natin ito maunawa. Ito po'y binibigay lang doon po sa mga nagsisampalataya at doon po sa mga tumatalima. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, nung kasama pa niya ang mga alagad sa aklat ni Juan sa kapitulo 14 sa talatang 26, kaya nga ano sabi dito ng ating Panginoon Kristo sa mga alagad, datapwat ang mag-aaliw sa mga bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Sabi, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Kaya nga, yun po ating maalaman, yun po yung may mga Espiritu Santo. Yung pong mga tinatakan ng Espiritu Santo. Na kaya nga sabi sa mga apostol, yan po, nasusuguin sa akin ng Ama na siyang magtuturo. Siya po rin ang magtuturo sa atin, sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kaya nga po ito'y sinasabi sa atin, ngunit ang mga ito ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. Kaya kung tayo po'y walang Espiritu ng Diyos, ito po'y hindi po ito natin makikilala. Kaya nga yung sabi nga ulit ko sa 11 sa bandang huli, na hindi nakilala ng sino man maliban ng Espiritu ng Diyos. Kung wala po tayong Espiritu, yung pong Espiritu, yun po lang sa mga sumampalataya at tumatalima. Kaya nga sa 11, kaya nga dito sinasabi, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng Diyos? Kundi ang Espiritu, sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao? Kundi ang Espiritu ng tao. Yun lang po nakakakilala sa mga bagay ng tao. Yun lang po may mga Espiritu ng tao na nasa Kanya. Ganyan din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man. Hindi po yan makikilala ng sino man maliban ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung tayo po ay walang Espiritu ng Diyos, ay hindi po natin yan makikilala. Kaya nga po ang sabi sa atin sa Roma sa kapitulo 8 sa talatang 5, na sabi nga, sapagkat ang ayon sa laman, yun po yung sa tao, sapagkat ang ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Yun po yung tumatalima sa bagay ng laman. Datapwat ang ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Tayo pong may Espiritu, tayo pong may tatak, ay tayo pong doon tumatalima sa
mga bagay ng espiritu. Kaya nga yun ang sabi dito sa ating pinag-aralan, sino sa mga tao ang nakakakilala ng bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao. Sila lang yung kakakilalanan. Nasa kanya, again din naman, ang mga bagay ng Diyos. Sa mga bagay ng Diyos, ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng espiritu ng Diyos. Kung wala po tayong espiritu ng Diyos, sino ba ang may mga espiritu ng Diyos? Ang sabi nga po sa Roma 8, sa talatang 14, kaya nga sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Ito po yung mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Yung po yung, sino po yung mga anak ng Diyos? Ito po yung mga nagsisampalataya. Na ang sabi nga po sa Galatia, Kapitulo 3, sa talatang 26, sapagkat kayong lahat ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun po ang mga may espiritu. Yun po yung mga tunay na anak ng Diyos. Yun po yung mga may espiritu ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Yun po yung mga anak ng Diyos. Ito po yung mga tunay na sumasampalataya. Yun po yung mga tumatalima sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang mga tunay na may espiritu ng Diyos. Kaya ituloy na natin na sa 12. Kaya nga sabi dito, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan. Sa ating po tayong mga nananampalataya, hindi po ito ang ating tinanggap. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan. Sapagkat sabi, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Ano po yun? Yun po yung Espiritu Santo. Nasa yung ulitin natin yung Efeso. Yun po ang ating tinanggap. Yun po ang itinatak sa atin. Kung ating ulitin yung 1:13 ng Efeso, nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula ng kaibig-sampalaya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Sabi sa 14, na siyang patotoo sa ating mana. Yun po yung patotoo sa ating mana. Hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Kaya nga po, hindi po yung espiritu ng sanlibutan ng ating tinanggap. Kaya sabi, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Ito po yung Espiritu Santo. Ito nga po ibinibigay sa mga nagsisitalima sa Kanya. Ito po lang sa nagsisitalima sa Kanya. Upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Para po ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay ng Diyos na walang bayad. Nasabi pa nga sa atin dito rin sa unang Juan, Kapitulo 2, ito po yung mga merong espiritu ng sanlibutan. Hindi po yan ang ating tinanggap. Sino po yung mga tumanggap ng espiritu ng sanlibutan? Ito nga po yung sinasabi sa 10, ngunit ang mga itihi. Sa 11, sapagkat sino ang sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi yung mga espiritu ng tao. Yun po yung may espiritu ng sanlibutan. Nasabi nga sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 16, sabi, sapagkat ang lahat ng nangasanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Hindi po yung
Hindi po yan ang ating tinanggap. Yan din po ang espiritu ng sanlibutan. Kaya ang ating po tinanggap, yung espiritong mula sa Diyos. Nasabi nga po rito sa Roma, Kapitulo, balik natin sa 8, sa 8:9, kaya nga ano sabi dito, datapot kayo wala sa laman kundi nasa espiritu, kung gayon tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. Datapat kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Yan po ang ating tinanggap. Yan po yung espiritu ng Diyos na ang ating tinanggap, na tayo tinatakan ng Espiritu Santo. Yun po yung may espiritu ng Diyos. Yung kaya nga sabi sa atin, pinag-aaralan, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Yun po ang espiritong mula. Yun po ang ating tinanggap. Sapagkat tayo po, sa ating po tumitira ang espiritu ng Diyos. Yun po espiritu ni Kristo. Tayo po ang templo ng Diyos. Tayo po ang gusali ng Diyos. Kaya nga po, hindi nga po ito nakikilala ng may espiritu ng sanlibutan, kundi yung espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad. Ano po ba yung mga ibinigay sa atin na walang bayad? Kaya nga dito sa Roma Kapitulo 6, yun po yung ating mapagkilala yung mga bagay na binigay sa atin na walang bayad sa 6:23, na sinasabi nga dito ni Pablo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yun po ang ating napagkilala. Yun po yung binigay sa atin na walang bayad. Kaya nga yun ang sabi sa atin dito sa pinag-aaralan, upang ating mapakilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Yan po ang walang bayad na binigay sa atin. Ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pong buhay na walang hanggan. Na yun po ang ating sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po doon sa mga sasampalataya. Yun po yung walang bayad. Na dito pa rin sa unang Juan Kapitulo 2 talata 25, sapagkat yun po ang ipinangako sa atin ang buhay na walang hanggan. Sabi dito sa unang Juan 2:25, ito ang pangako ng kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yun po ang kaloob sa atin na walang bayad. Yun po yung ating mapagkilala ang mga bagay na ibigay sa atin na walang bayad ng Diyos. Ito po ay doon sa mga magsisisampalataya. Ito po ay doon sa mga tatalima sa Kanya. Kaya nga dito sa 13 na sinasabi na ang mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Kaya nga ito po'y ating iniaaral. Ito pong salita ng Diyos, ito pong ebanghelyo. Ito po'y hindi sa pamamagitan ng ituturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Ganito po natin ito iniaaral, itinuturo. Ito pong salita po ng Diyos. Ito po ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang sulat dito sa Juan 6. Ito'y ganito po natin ito sinasalita o itinuturo. Sa 6:63 na ang sabi nga dito ng ating Panginoon Kristo, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang
pinakikinabang, sabi, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, yung pong sinasalita sa atin ng ating Panginoon Kristo, sabi, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ito pong kanyang salitang ito'y pawang espiritu at pawang buhay. Kaya nga sa ating pong pag-aaral, sabi dito, sinasabi ng mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Hindi po ito tayo nagsasalita na sa pamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Ito po itinuturo ng salita ng Diyos. Ganyan po natin ito sinasalita o itinuturo. Na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ganyan po natin ito dapat iaaral. Ang mga bagay na ito. Kaya nga dito ang sabi ni Pablo dito sa 1:17, nito ring unang Korinto, sabi, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi, ito para ipangaral ang Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng salita. Hindi po sa karunungan ng salita. Baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat marami po tayo nakitang nangangaral, babasa ng isang talata at magpapaliwag din sa kanyang sarili. Hindi po ganoon ang turo sa atin sa banal na kasulatan. Kaya hindi po katulad ng sinasabi, hindi sa mga salitang ituturo ng karunungan ng tao. Kaya sabi, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Hindi po tayo dapat ganun mangangaral. Kaya nga dito rin sa talatang 4:5 nitong ikalawang Korinto, sa unang Korinto 2:4-5, kaya nga dito sinasabi ni Pablo, ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu. Doon po tayo. Doon lang kung ano yung patutuo ng Espiritu. Yun po ang ating iniaaral. Ngayon nga sinasabi na iwawangis ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Doon lang po natin iwawangis. Kaya nga sabi, ulitin natin yung 4:5, ang aking panalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao. Para po ang ating pananaw, huwag po masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ganyan po natin ito. Dapat iniaaral ang Ebanghelyo. Na ito po ay iwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Yung po yung itinuturo ng Espiritu sa atin. Kaya nga sabi, ang aking panalita ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ito itinuturo ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo tuturuan? Na sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat sa ikalawang Pedro, paano natin ito gagawin? Sa unang ikalawang Pedro, ito'y lagi natin binabasa sa 1:20, para tayo hindi masalig sa salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Paano natin gagawin? Ang sabi ni Pedro sa ikalawang Pedro 1:20-21, sabi, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Hindi po tayo magpapaliwanag sa ating sarili.
Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kay hindi po sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Kundi ang mga tao, yung po mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Yung pong ating sasalitain, dapat po buhat sa Diyos. Hindi po tayo papaliwanag sa ganang ating sarili. Para po, ang sabi nga sa atin, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ating sariling pagpapaliwanag ay doon sila nasunod. Kaya nga ito yung sinasabi natin na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao'y nagsasalita buhat sa Diyos. Dapat kung tayo mangangaral at tayo magsasalita, ang ating sasabihin ay buhat sa Diyos. Na nauudyukan ng Espiritu Santo. Ganyan po natin ipangangaral ang salita. Na dito nga ang sabi sa unang Pedro, sa unang Pedro 4:11, na ganito po ang dapat natin ito pangangaral. Ang sabi, na kung ang sino may nagsasalita, tayo mangangaral, tayo nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Dapat po gaya sa mga aral ng Diyos. Hindi po yung gisagan ng ating sarili. Kaya nga sabi, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya duwa. Ganyan po tayo mangangaral ng salita ng Diyos. Na hindi po ito saganang ating sarili. Kasi nga po, ganyan po ang ating nakikita sa karamihan na nangangaral. Babasa ng isang talata, marami na kung ano-ano na sasabihin. Na yung mga sinasabi naman nila ay hindi mo namang mababasa sa banal na kasulatan. Kaya nga tayo po'y tinuturuan ng tama. Nakasabi na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Yung gaya ng sa aral ng Diyos. Nasabi nga po sa aklat ni Samuel, sa ikalawang Samuel, sa kapitulo 23, Samuel. Dito po sa ikalawang Samuel sa kapitulo 23, kaya nga po ganito po ang tinuturo sa atin na sinasabi sa talatang 2, sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Tayo po yung mga tinatakan ng Espiritu ng Diyos . Tayo po mga nagsisampalataya, nagsisitalima, tayo po yung tinatakan ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko. Ang kanyang salita, yun po yung salita ng Diyos, ay sumaaking dila. Dapat po yung salita ng Diyos, yun po ang sa ating dila. Ganyan po natin, ito ituturo na, sabi na ang mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Kasi ka po ngayon, karamihan ay doon nga po sila nag-aral sa mga pamantasan ng Biblia, sa mga seminar, para po sila ay matatakan na sila ay mga pastor, mga kung ano man yung kanilang. Pero makikita natin kung paano sila nangangaral. Hindi po tulad ng itinuturo ni Pablo.
Kaya nga, tayo po'y mag-iingat sa mga nangangaral. Sapagkat ang sinasabi, ang sa Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. At ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Eh kung hindi na po salita ng Diyos, eh ba, yun po'y nasisiyasat natin kung yun sinasabi nila sa Diyos o hindi eh. Kapag yun po sinasabi nila, hindi na natin mababasa o hindi, wala silang patunay na yun ay salita ng Diyos, hindi po natin dapat yan tanggapin. Sapagkat ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. May mga talata po niyan. Kaya nga, ang sabi pa rin ni Pablo sa Galacia, Kapitulo 1, sa talatang 11, kaya nga sabi dito ni Pablo, Galacia 1:11 sabi, sapagkat aking pinatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Hindi po ito ayon sa tao. Hindi po ito tinanggap niya hindi po ayon sa karunungan ng tao. Kaya sabi, sapagkat aking ipinatalasa sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao. Ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ito po sa pahayag ng ating Jesucristo. Ganyan po natin ito ipangangaral. Kaya nga, ano ang sabi doon sa Mateo? Kaya ito po yung sinasabi natin sa Mateo 11. Talatang 29 na kanilang sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Dito po sa Kanya, sa Kanya po tayo mag-aaral. Hindi po sa mga karunungan, itinuturo ng karunungan ng tao. Ano sabi? Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Di sa Kanya, dito po tayo sa banal na kasulatan mag-aaral. Hindi po siya sa mga pamantasan ng Biblia, sa mga seminar. Yun po yung mga karunungan ng tao, ang karaniwang itinuturo sa kanila. Sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Dito po tayo mag-aaral. Ayan, sabi nga rin sa Juan, Kapitulo 6, sa talatang 45, kaya nga ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Sabi, mag-aral kayo sa akin. Ang Diyos din po ang magtuturo sa atin. Na nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Kanino? Sa ating person, lalapit. Nasabi, mag-aral kayo sa akin. Kaya tayo dito po sa banal na kasulatan, dito po tayo kumukuha ng aral. Na sabi nga sa aklat ni Isaias sa 54, Kapitulo 54, sa talatang 13, kaya nga sabi dito sa aklat ni Isaias 54:13, at lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon. Tuturuan tayo ng Panginoon.
Sabi, mag-aral kayo sa akin. Dito, sa banal na kasulatan. Hindi diyan sa mga pamantasan ng mga Biblia, sa mga seminar. Dito tayo sa banal na kasulatan. Ang Diyos po ang magtuturo sa atin, ang Panginoon. Sabi, at ang lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon. At magiging malaki ang kapayapaan ng inyong mga anak. Kaya ganyan po tayo mag-aaral dito sa banal na kasulatan. Yung pong itinuturo ng Espiritu. Paano po naman yung mga tinuturo ng karunungan ng tao? Ang sabi dito po sa Marcos 7, dito po natin makakalalaman yung mga itinuturo ng karunungan ng tao. Sa Marcos 7, para natin maalaman kung sila'y karunungan ng tao. Ang sabi po sa Marcos 7, sa talatang 7, ano sabi dito ni Marcos? Na walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinang-aral ng mga utos ng mga tao. Utos na po ng mga tao ang kanilang, hindi na po utos ng Diyos. Yan po ang mga karunungan ng tao. Kaya nga sabi sa atin, hindi mga salitang ituturo ng karunungan ng tao. Kaya ulitin ko yung 7:7 ng Marcos. Dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sabi sa 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Kasi kung utos na po ng tao ang ating masusunod at ating mga mapapakinggan, anong sabi? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Wala na pong kabuluhan ng pagsamba ng utos na ng tao kanilang nasusunod Hindi na po utos ng Diyos. Kaya nga, ito po ating iniaaral. Na ang sabi pa rin nga, nung paman kay Isayas, sa Isayas Kapitulo 29, sa talatang 13 uli, na ang sabi dito ni Isayas, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin. Sabi, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig. Malapit sa Panginoon. At pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ang kanilang mga labi. Pinapupurihan sila ng kanilang bibig at mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. At ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Kung utos na po ng tao ang itinuro, kanilang nasusunod. Kaya nga, tayo po'y mag-iingat. Dapat, ang ating mapapakinggan, salita ng Diyos. Utos ng Diyos. Kaya nga po, ito'y ating nililiwanag na hindi po tayo magsasalita ng saga ng ating sarili. Utos na po ng tao. Wala na pong kabuluhan ng pagsamba. Kung ating ang mapapakinggan ay mga utos ng mga tao. May talata nga po dito, yung pong mga nagsasalita ng saga nilang kanila. Ang ating babasahin, saan ba yun? Yung pong nagsasalita ng saga ng kanya. Tayo sino po ang inyong ama? Kung ang tayo nangangaral ng nagsasalita ng saga ng kanya. May talata po rito, sabi dito sa Juan 8, sabi ng ating Panginoon Kristo, 8:44. Kaya dito sinasabi, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una
hindi nananatili sa katotohanan. Hindi po nananatili sa katotohanan. Ano po ba yung katotohanan na ating laging pinag-aaralan? Yun po yung salita. Si Satanas po gumagamit po ng salita ng Diyos yan. Nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya nga sabi, kayo sa inyong amang dyablo, ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa nung una, at hindi nananatili sa katotohanan. Hindi po nananatili. Bagaman gumagamit ng salita ng Diyos, hindi po nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Ano sabi? Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Kaya yan po, yung mga nagsasalita ng saganang kanila. At wala na silang batayan sa kasalatan. Sabi, kayo sa inyong amang dyablo. Pagka siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ganyan po ating kalalabasan kung tayo magsasalita ng ating saganang kanya. Kaya dapat po ang ating sasalita ay yung buhat sa Diyos. Kaya nga, ganyan po ang turo sa atin. Naulitin ko nga yung unang Pedro 4:11, sabi na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa aral ng Diyos. Ganyan po tayo mangangaral. Kung ang sino may nagsasalita ay nangangasiwa ay gaya ng kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay papuri sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Huwag po tayo magsasalita ng saga ng ating sarili. Ganyan po si Satanas nagsasalita ng saga ng kanya. Hindi na nanatili sa katotohanan. Ibig po sabihin, hindi po siya nanatili sa salita ng Diyos. Si Satanas po ay gumagamit din po ng salita ng Diyos. Nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya tayo po ay mag-iingat sa ating mga napapakinggan. Dapat po, sapagkat ang sa Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos at ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. May mga talata po niya. Kaya tuloy natin yung ating pinag-aaralan. Sa 14, na sabi, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ano po itong mga ayon sa laman? Yung pong mga taong ayon sa laman, sabi ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ito po yung mga lumalakad pa sa laman. Ano po ang sabi dito sa atin sa Galacia Kapitulo 5? Ating maalaman kung sino po yung mga taong lumalakad, ang mga taong ayon sa laman. Dito sa Galacia Kapitulo 5 sa talatang 16 muna, anong sabi ito? Sinasabi ko, sabi ni Pablo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ano po ba yung mga pita ng laman? Dito sa 5:19 itong Galacia ay sabi ito, hayag ang gawa ng laman. Ito po yung mga ayon sa laman. Ito po siya sabi sa atin, ang mga taong ayon sa laman. Sabi, at hayag ang gawa ng laman. Ito po yung mga lumalakad sa laman. Sabi, sa makatibagay ang mga ito, yung pong pakikiapid. Kung tayo po ay nasupang pa dyan sa pakikiapid, karumihan, kalibugan, yung po tayo nasupang sa atin, yung po ay mga lakad ng laman. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ayun po ang marami pa sa panahon ito. Kung kayo po ay sa Diyos-Diyosan pa, ay ang sabi, yung po ay lakad ng laman. Sabi, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo-talo, mga paninibugho,
mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Dapat po ito'y wala na sa atin. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, yun pong iba, hindi po naman tayo pinagbabawalang uminom ng alak. Ang pinagbabawal po sa atin ay paglalasing. Si Pablo nga po, si Timoteo nga po, pinainom pa ni Pablo ng kaunting alak para sa kanyang sikmura. Hindi po bawal uminom ng alak. Wala po tayong mababasang bawal. Ang pinagbabawal po sa atin, paglalasing. Kaya nga, yung sinasabi sa Timoteo, yung ikay, saka na po natin kuwan, na sinasabi doon, yung pong mga kuwan ay dapat hindi mahilig sa maraming alak. Na sinasabi nga dito, ulitin natin, mga kapanaghiliang, paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito, sabi, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, na tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po ito yung sinasabi sa ating pinag-aaralan sa 14, ngunit ang mga taong ayon sa laman, ito po yung mga lumalakad sa lahat ng ito. Ano ang sabi? Ay hindi tumatanggap ng bagay ng Espiritu ng Diyos. Hindi po yan tatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya. Kamangmangan po. Ito pong salita ng cross. Ito po'y kamangmangan sa Kanya. Nandudun pa rin sila. Kaya kahit yan ay pahayagan mo. Sapagkat nga sabi sa 1:18, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa Kanya na nangapapahamak. Sapagkat yung po lumalakad sa lahat ng mga ito, sabi, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kahit ikaw ay marunong, kahit ikaw ay mabait, pero nasusumpungan naman sa iyo ang mga bagay na ito. Ano ang sabi? Isasawala ko ang karunungan ng marurunong, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kung nandun ka pa rin sa mga pagsamba sa Diyos-Diyusan, kahit anong bait mo, isasawala ng Diyos ang kabaitan ng mababait. Sapagkat hindi na po tayo tumatalima sa ebanghelyo ng Diyos. Kaya nga, yun po yung mga lumalakad sa laman. Yun po yung hindi tatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat nga po hindi nila nauunawa. Kaya dito rin sa unang Korinto, sa 21, unang Korinto 1:21, kaya nga sabi, sapagkat siyamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala sa libutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangaral. Kasi kamangmangan nga po ito sa kanila. Itong salita ng cross. Kaya yun po ang iniligtas ng Diyos. Yun po ang kinalugdan ng Diyos na iligtas. Kung tayo nga po lumalakad pa ayon sa laman. Kaya nga sabi, ngunit ang ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng bagay ng Espiritu ng Diyos. Hindi po yung tatanggap. Doon pa rin sila. Kaya sabi sa akin, patayin nga natin ang gawa ng laman. Yun po yung gawa ng laman . Kaya, yung nga sinasabi sa atin sa Colosas 3:5 na sabi sa atin, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapit, karumihan,
masamang pita, masamang nasa, kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iya'y dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sa 8, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, tayo mga napuput, inaalsin na po natin yan. Paghihinala, panunungayaw, mga salitang kalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao at ang kanyang mga gawa. Kaya nga, yan po. Lalo na yung tayo laging nagagalit, hindi na po nararapat sa atin yung tayo laging nagagalit, sapagkat ang sabi dito sa Santiago 1:20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kung tayo po'y laging nagagalit, iyan po tayo masisingitan ni Satanas. Yan po, kung tayo po'y laging nagagalit. Na nga, sabi nga dito sa Efeso 4:26, ang sabi, kayo nagagalit at huwag kayong magkasala. Hindi po mawala sa tayo tao lang na tayo nagagalit. Pero sabi, kayo nagagalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyo. Hindi po tayong laging nibigyan daan man ang dyablo. Diyan po makakasingit sa atin yan. Kung po tayo'y laging nagagalit. Sabi sa atin, tayo magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kaya nga, ulitin natin, at igawin natin sa 15 sa 16 ay, ngulit ang taong ayos sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang ito'y kamangmangan sa kanila. Po yung kung lumalakad pa sila doon, ito po'y kamangmangan sa kanila. Sabi, at hindi niya nauunawa, hindi po nila mauunawa ito. Doon pa rin sila lumalakad sa lakad na sa mga gawa ng laman. Diyan nga po tayo pinaiiwas. Hindi po nila maunawa, sapagkat ang yao'y sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya sa 15:16, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat, sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin po ang pag-iisip ni Kristo. Sapagkat nga po, tayo kanyang tinuruan. Ayun nga po ang sabi, binasa natin kanina, mag-aral kayo sa akin. Lahat po, ulitin natin yung Mateo 11, para po tayo magkaroon, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kaya nga, ulitin din natin yung Juan 6:45. Kaya nga, ano sabi? Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Kaya po, para po tayo, ang sabi, datapwat upang siya'y turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Tayo po'y sa Kanya mag-aaral. Tayo po'y tuturuan. Bawat po lumalapit sa Kanya ay tinuturuan niya. Kaya, hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral, at tutuloy na po natin sa mga susunod nating pag-aaral.